still amazes me. Your love, still a mystery each day. I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no end. It overwhelms me, covers my sin each time I come into your presence. I stand in wonder once again. Your grace still amazes me. Your love, still a mystery each day. I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Oh, patient Savior, you make me whole. You are the author and the healer of my soul. What can I give you? Lord, what can I say? I know there's no way to repay you, only to offer you my praise. Your grace still amazes me. Your love, still a mystery each day. I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Your love, still a mystery each day. I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. 'Cause your grace still amazes me. Amen, hallelujah. At iniimbitahan ko po ang bawat isa na tumayo at manalangin po tayo sa ating Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, naming Ama, dakilang Diyos, banal na Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng biyayang pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Walang kasing dakila, Panginoon, ang iyong biyaya at ang iyong pag-ibig sa aming mga anak, Panginoon Diyos. Kaya nandito po kami ngayon, Panginoon Diyos.
Sasambayin namin kayo. Luluwalhatiin namin kayo, Panginoon Diyos. Itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Pupurihin namin kayo, Panginoon. Hindi lang po sa gabing ito, Panginoon Diyos. Kundi po, Panginoon, ang gusto ng aming puso, Panginoon, ay sa bawat araw, Panginoon, ay maluwalhati kayo, Panginoon Diyos. Madakila kayo, Panginoon Diyos. At mahalin kayo, Panginoon, ng aming buong puso, isip at ng aming buong kaluluwa, Panginoon Diyos. Iyon po, Panginoon Diyos, ang gusto namin, Panginoon. Ipagkaloob niyo po sana sa amin, Panginoon Diyos, ang lahat ng iyon, Panginoon. Dahil po sa inyong kabutihan, dahil po sa inyong kadakilaan, Panginoon Diyos, dahil sa inyong pag-ibig sa amin, Panginoon Diyos. Iniligtas niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng kapahamakan, Panginoon. Sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kayo, Panginoon Diyos, ang siyang nagbigay ng buhay niyo, Panginoon, para po sa amin, Panginoon. Sa bawat pagkakamali po namin, Panginoon, ay nandyan po kayo, Panginoon, upang patawarin kami, Panginoon Diyos. Pinagtsatsagaan niyo po, Panginoon, ang katigasan ng aming puso, ang katigasan ng aming ulo, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, aming Diyos, aming Ama. Hindi po namin alam kung paano kayo mababayaran, Panginoon Diyos. Walang mga salita, walang mga gawa, Panginoon Diyos, ang makakapagbayad, Panginoon, sa inyong kabutihan na ginawa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, aming Diyos, aming Ama. Ganun din po, Panginoon, sa patuloy niyong paglayo sa amin, Panginoon, sa kapahamakan, Panginoon, at sa mga gawa ng kaaway, Panginoon Diyos. Di po namin alam, Panginoon, kung wala kayo sa amin, Panginoon, baka pinatay na kami, Panginoon, ng kaaway, Panginoon Diyos. Kung wala po kayo sa amin, Panginoon Diyos, di po namin alam po anong ginawa na sa amin ng kaaway, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos. Hindi kayo tumitigil, Panginoon. Nasamahan kami, Panginoon. Napakabuti po niyo, Panginoon. Sa biyaya lamang po niyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Ganun po, Panginoon, sa pagdala niyo po sa amin yung gabing to, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. At alam po namin, Panginoon, na diringgin niyo, Panginoon, ang bawat dalangin ng bawat anak po niyo, Panginoon Diyos. Ngayong gabing to, Panginoon. Gabi ng panalangin, Panginoon. Lahat po ng problema, Panginoon, ay dudulog sa inyo, Panginoon. Lahat po ng kasakitan, lahat po ng mga anumang suliranin, Panginoon, ng meron, Panginoon, yung gabing to, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang lulutas ng bawat suliranin namin, Panginoon Diyos. Naniniwala po kami sa inyo, Panginoon Diyos. Tapat po kayo, Panginoon. Sinabi niyo po, Panginoon, na hingin po namin sa inyo pangalan, Panginoon, at gagawin niyo po, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyo, aming Ama, aming Hari. Panginoon Diyos, mapatawad niyo rin po sana kami, Panginoon, sa lahat po ng mga pagkukulang namin sa inyo, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa lahat po ng mga nasabi namin, na isip namin, nagawa namin na hindi karapat-dapat sa inyo, Panginoon Diyos. Patawad po ulit, Panginoon Diyos. Linisin niyo po sana kami, Panginoon, yung gabing to, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami sa pagsambat, pagluwalhati sa inyo, Panginoon Diyos, at sa pagtawag sa inyong pangalan. Panginoon Diyos, samahan niyo po sana kami, Panginoon, yung gabing to, Panginoon. Maghari po sana, Panginoon, ang inyong presensya sa loob ng kwartong to, Panginoon. At tanging banal na espiritu lamang po niyo, Panginoon, ang siya naming maramdaman sa kwartong to, Panginoon. Gusto po naming maramdaman ang presensya niyo, Panginoon Diyos. Paligayahan niyo po sana ang aming puso, Panginoon. Bigyan niyo ng kagalakan, Panginoon, ang bawat puso ng bawat kapatid, Panginoon, habang naikinig po kami ng iyong salita, Panginoon Diyos. Habang nag-aral po kami ng iyong salita, Panginoon Diyos. Bigyan niyo po sana ng inspirasyon ng Panginoon ng bawat puso ng bawat kapatid, Panginoon, ng bawat anak po niyo, Panginoon Diyos. Yun po ang aming kailangan, Panginoon. At maging kalakasan po namin, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyo, aming Kristo, aming Panginoon. Ngayon pong gabing to, Panginoon, samahan niyo po sana ako, Panginoon. Tago niyo po sana ako sa inyong likuran, Panginoon. At ipakita niyo po, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, Panginoon. Ngayong gabing to, Panginoon. At kayo po, Panginoon, na magpala ng inyong salita, Panginoon Diyos. Kayo po ang mag-reveal, Panginoon, ng salita po niyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos.
Magpakilala po kayo sa amin, Panginoon Diyos. Ipaalam niyo po sana sa amin ang inyong kalooban, Panginoon, ngayong gabing ito, Panginoon Diyos. Sa pamamagitan po ng inyong salita at ng inyong mensahe, Panginoon. Wala po ang kakayanan, Panginoon Diyos. Alam niyo po yun, Panginoon. Sa inyo lamang po umaasa, Panginoon Diyos. Maging pagpapala po sana sa amin, Panginoon, ang bawat salita po niyo ngayong gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, aming Kristo, aming Diyos. At kayo lamang po ang may taas, maluwalhati, madakila ngayong gabing ito, Panginoon. So, wala na pong iba, Panginoon. Dahil sa kayo lamang po ang tapat, totoo at buhay na Diyos. Aming manlika, aming Savior. Maraming salamat po sa inyo, aming Ama, aming Hari. At muli po, Panginoon, sa inyo po ang kaluwalhati, ang kadakilaan at ang kapurian. Dahil kayo lamang po ang tapat at totoo at buhay na Diyos. Nag-iisang Diyos, aming Ama, aming Hari, Panginoon naming lahat, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen, hallelujah. At pasensya nyo na po ako. Talagang, ewan ko, ba't pagdating sa Panginoon talagang iyakin po ako. Siguro dahil po sa ramdam ko yung biyaya niya na hindi ako talaga karapat-dapat, pero dahil po sa pagmamahal niya ay na-appreciate ko po ang lahat ng yon. Kaya uli po, pasensya na po. At uli po, magandang gabi po sa lahat po ng kapatid at sa ating Panginoon Diyos. At ako po ang magbabahagi ngayon ng mensahe o exhortation. At pagpasensya nyo na po ako at ganun po, hindi po ako ang mag-bless sa inyo, kundi ang ating Panginoon Diyos. Kaya simple lang po yung mensahe, pero alam ko po na kung hingin nyo ang blessings para sa Panginoon Diyos, ay ang Panginoon Diyos ang siyang maghayag sa inyo. Kahit po araw-araw nyo nang narinig to, kahit linggo-linggo na nyo narinig to, ay sa Panginoon po ay may araw-araw bago po ang kanyang salita. At hindi po nakakasawa ang kanyang salita. So, pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. At hindi na po ako magpapakatagal pa. Buksan po natin ng ating Biblia sa Ephesians 2 verses 5 to 6. Amen. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Amen. Hallelujah. And that raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. At makakaupo na po ang bawat isa. Pagpalain po ng ating Panginoon Diyos ang kanyang salita. Doon po sa nabasa natin ay dito po, nakikita na rin po natin kagad yung kadakilan ng ating Panginoon Diyos na sa kabila ng pagiging makasalanan natin na dapat tayo ay mamatay sa mga kasalanan natin, ay ang Panginoon ang siyang thank you, Brad, ay binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon Diyos. At dahil lang sa kanyang biyaya at hindi lang yun, niligtas niya tayo sa ating mga kasalanan, ay pinayagan niya pa tayong makaupo na kasama niya sa makalangit na lugar. Amen. Hallelujah. At ang title po ng message po ngayong gabing to ay Seated in Heavenly Places in Christ Jesus. Amen. At po sa kabila ng matigas nating puso at ng ating ulo, ay patuloy nating sinasaktan ng ating Panginoon Diyos. Patuloy tayong gumagawa ng kamalian. Pero mas pinili pa rin ng ating Panginoon Diyos na mahalin tayo. Amen. Hallelujah. At patuloy siyang nagpapatawad sa mga nagagawa nating pagkakamali. Pero hindi lang yun, ay habang nakaagawa tayong pagkakamali ay tinuturuan pa rin niya tayo sa mga bagay nating nagawa. Kaya sensya na po uli kayo.
At lahat ng yan dahil lang sa kanyang biyaya, dakilang biyaya ng ating Panginoon Diyos. At dahil sa kanya dahil sa biyaya na yun ay hanggang ngayon buhay tayo. Wala tayong ginawa na para sa ikaliligtas natin, kundi ang Panginoon Diyos ang lahat ng gumawa ng lahat ng yan. Niyang hanapin siya, hindi natin nagawa. Akala natin na tayo ang umanap sa kanya. Akala natin ay nagsusumikap tayo na hanapin siya, pero hindi. Ang Panginoon Diyos ang siyang naglalapit sa atin, sa kanya. Wala tayong ginawa at kaya hindi tayo makapagmalaki. Kahit anong sabing mong mabait tayo, kahit pinanganak tayo na hanggang ngayon ay mabait tayo, hindi pa rin sapat yun para sa ginawa ng ating Panginoon Diyos. Basahin po natin yung Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So yun nga po, katulad na sinabi ko, wala tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon Diyos. Dahil nailigtas tayo, hindi sa mga gawa natin, at kundi sa biyaya lang niya. Kaya tunayan nga po yung sa biyaya niya, yung mga tinatangkilik natin yun ay galing sa kanya. Amen. Lahat ng yun, pamilya natin, trabaho natin, at lalong-lalo na yung proof na biyaya niya ay patuloy niya tayong tinatawag. Katulad ng ngayong araw na ito. Ngayong araw ng panalangin, tinawag niya tayo upang idulog lahat sa kanya, ang lahat ng problema natin. Amen, hallelujah. Hindi dahil sa ginusto nating pumunta dito, kundi dahil lang sa biyaya niya. Hindi dahil sa gusto natin siyang sambahin, kundi dahil lang lahat sa kanya yun. Kaya po umiyak dahil, yun nga po, dahil yun sa pagmamahal niya sa mga anak niya, ay kung alam ko na nangyayari po sa inyo yan, at ang Panginoon siyang may gawa ng lahat ng yan dahil sa pagmamahal niya sa bawat anak niya. Nung nagkasala po sila Adan, nawala sa kanila yung mga pribilehyo na binigay sa kanila ng Panginoon Diyos, yung mga benepisyo, yung na paghari nila sa lupa na dapat sa kanila yun yung mga binigay ng Panginoon Diyos sa kanyang mga anak, nawala yun nung nagkasala si Adan. Pero katulad nung preaching nung message ni Brother Bram nung nakaraan, maraming beses na sinubukan ng Panginoon Diyos na ibalik sa kanyang mga anak yung pribilehyo na yun o yung benefits na yun sa pamamagitan ng pag-emorph ng ating Panginoon Diyos. Maraming beses na sinubukan ng ating Panginoon Diyos na ibalik sa dating posisyon niya yung tao o yung mga anak niya. Katulad na lang nung pagtawag niya kay Moses sa pamamagitan ng burning bush, yung pillar of fire o pillar of cloud, at kahit kay Melchizedek, maraming beses na sinubukan ng Panginoon Diyos na ibalik ang kanyang mga anak dahil mahal ng Panginoon Diyos ang kanyang mga anak. Pero matigas pa rin talaga ang ulo ng tao. Kahit na ilang beses nagpakita ng miracles o ng kapangyarihan niya ng ating Panginoon Diyos, ay susunod sila, pero madalas nalilimutan ng tao yung ginawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya nangyari nun ay tinapos niya sa pamamagitan ng siya na mismo yung gumawa ng paraan, yung hinubad niya yung pagiging Diyos niya.
At na kahit naman di niya dapat gawin yun, pwede nga siyang gumawa ng mga anak niya sa pamamagitan lang ng bato, di ba? Pero hindi niya gagawin yun dahil mahal niya ang kanyang mga anak. Dahil parte niya ang kanyang mga anak. Amen, hallelujah. Kaya siya mismo yung nagkatawan tao para na imbis na tayo yung mamatay sa kasalanan natin ay ang Panginoon Diyos siyang namatay para sa atin, ang kanyang anak na si Jesucristo. At napakapalad ng mga tao ngayon, ng mga anak ng Diyos ngayon, kasi hindi na kailangan pang yung bihira na yung mag-alay ka ng buhay para lang sa pananampalataya mo sa ating Panginoon Diyos. Hindi na nga tayo na kahit buhok natin hindi na pwedeng galawin dahil sa sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Hindi katulad nung time na nung mga time ng mga prophets tsaka nung mga time ng mga apostles sa mga unang Kristiyano. Pinapatay sila, di ba? Dahil sa pananampalataya nila. Pero ngayong panahon natin, napakapalad natin. Dahil yun nga po, sinasamahan na tayo ng ating Panginoon Diyos, hindi niya tayo pinababayaan at patuloy niya at kahit nakakagawa tayo ng kasalanan ay patuloy pa rin siya na sinasamahan tayo. At di niya tayo nilalagay sa kapamakan o hindi niya pinapaintulot ang kaaway na saktan tayo. At bukod doon ay pinayagan niya pa tayo makaupo sa makalangit na lugar na kasama niya, na kahit nasan man tayo ay sa tuwing tatawag tayo sa kanya tuwing tatawag tayo sa kanya ay nararamdaman natin na parang nasa langit tayo. Di ba yun ang nararamdaman ng bawat isa sa inyo? Na sa tuwing nagpupuri tayo sa ating Panginoon Diyos ay pakiramdam natin na kasama natin siya, yung presensya niya, na parang dinadala niya tayo sa makalangit na lugar. Amen, hallelujah. Ngayon pa lang pinayagan niya tayo magpuri sa kanya. Pinayagan niya tayo makaupo sa bawat inuupuan niyo ngayong gabing to. At sinigurado niya na tayo ay mga overcomer, magtatagumpay o nagtagumpay na sa lahat. Sinigurado niya na lahat ng iyon. Kaya wala tayong dapat alalahanin, di ba? Kundi manampalataya lang tayo sa kanya, tumawag sa kanyang pangalan sa tuwing may darating na suliranin sa atin. Humingi ng kanyang gabay at tulong. Amen, hallelujah. Kaya nga dun sa 1 Corinthians 6 verses 2 to 3. Sinabi niya rin dito, "Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life?" Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. At hindi lang sa pinayagan niya tayo makaupong kasama niya, kundi kasama pa niya tayo magja-judge sa mga anghel at sa mga tao, di ba? Yung salita ng Panginoon Diyos na pinapakita niya na totoo yung kanyang sinabi, na yung mga anghel at ang mga anghel na tumalikod sa ating Panginoon Diyos at ang mga tao na hindi tatanggap ng kanyang salita ay i-judge natin pagdating doon. Pero sabi ng Panginoon Diyos na kahit yung mga bagay dito na nasa lupa, di ba? Pwede tayong yung mag-judge, pero yung tamang pag-judge ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. At isa yan sa mga pribili o sa mga na meron si Adan nung time na yon, na ibinabalik sa atin ng ating Panginoon Diyos sa atin. Gustong ibalik ng Panginoon Diyos ang lahat ng nakay Adan nung time na yun bago siya magkasala sa kanyang mga anak ngayong araw, ngayong panahon natin. Kaya nasabi na rin yan mga yan. At bago tayo mag-judge, kailangan ma-perfect tayo, di ba?
Kasi para hindi tayo ma-judge. Kaya yung pinapangaral ni pastor na stature of a perfect man ay dapat yun nga, unawain natin yun, maunawaan natin yun at ipanalangin natin sa ating Panginoon na tulungan tayo na dumating yung time na maging kaparehas tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang Panginoon Diyos ang siyang perfect sa atin, unti-unti. Di ba? Na para makarating tayo dyan sa ganyang bagay, kasi sabi ng Panginoon na you have to be perfect because your Father in heaven is perfect, di ba? Kaya sa biyaya lang ng ating Panginoon Diyos ay mangyayari ang mga bagay na yon. Kung magtitiwala tayo sa Kanya, pagkakatiwala natin yung buhay sa ating Panginoon Diyos, ay mangyayari ang mga bagay na yan. Amen, hallelujah. Kasi pag hindi tayo ma-perfect, baka tayo ang i-judge pagdating doon. Kaya pagkatiwala natin sa ating Panginoon yung buhay natin, na sa bawat oras ng ating buhay, bawat araw ay magawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. At mabilis pala. Pasensya na po. Yun nga, katulad ng sinabi ko, kahit wala pa tayo sa time na yan, pagdating dyan sa pagja-judge, ay kasama natin ang ating Panginoon Diyos. At dito pa lang ay nararamdaman natin yung kanyang presensya. Diba? Sa bawat yung na-appreciate natin yung ginagawa niya sa atin, yung nililigtas niya tayo, pinagagaling niya tayo sa mga kasakitan natin, at yung sa paghingi natin ay siya nagbibigay, at sa tuwing nagpapasalamat tayo, nagpupuri tayo sa kanya, mas lalo niyang pinararamdam sa atin yung presensya niya, di ba? Kaya doon mas lalo tayong nagagalak na purihin siya. Mas lalo tayong nagkaroon ng kagalakan sa ating puso na manampalataya sa kanya, tumawag sa kanya. Kaya hindi ko naman sinasabi na wag na nating hintayin yun, kundi kahit dito pa lang nararamdaman natin, paano pa kaya pag napunta tayo doon, di ba, kasama ng ating Panginoon Diyos, mas lalong dakila at mas lalong masarap yung pakiramdam, di ba, kung talagang mismong yung kasama natin siya. Ngayon pa lang di natin siya nakikita, nararamdaman pa lang natin siya, napaka saya na sa ating puso, di ba? Doon po sa message na witnesses, sabi niyang ating kapatid na si Brother Branham, Jesus Christ is in the building tonight to perform miracles. Amen. Naniniwala po ba kayo na hindi lang sa panahon na yan yung paggawa ng miracles ng ating Panginoon Diyos, kundi kahit ngayong gabing to. Amen. Maniwala po tayo. But He does it through His church, His people. They shall lay their hands on the sick, and they shall recover. In my name they shall cast out evil spirit. Is that right? Amen. The commissions given to the church, that's what's the matter with the church today. It doesn't know its position. Yun na sinasabi ng ating kapatid na yun sa problema ng church. Yung iba hindi nila alam yung yung position. If you know positionally who you was and you are tonight, there wouldn't be a feeble person in here in the next 5 minutes. That's right. Kung alam lang ng bawat isa o ng bawat anak po niya yung position niya, kung anong meron siya,
Ngayong gabing to, kaya sa mga nasan man po, 'di ba? Walang kasakitan o walang mga problema na panghihinaan ka. Walang makapagpalungkot sa iyo. Walang makapagpalumbay sa iyo habang nagpupuri ka sa ating Panginoon Diyos. That's right. The thing of it is this, you're looking up into a millennium for something to happen. So, yun nga, sabi ng ating kapatid na yung iba nag-aantay pa ng millennium para maramdaman nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos na para maramdaman nila na sila yung anak Sinasabi ng ating kapatid na hindi natin kailangan magantay pa ng millennium. Ngayon pa lang panahon na to, ngayon pa lang araw na ito, ngayon pa lang gabing to, ay nasa atin na yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon na ibinigay niya na sa atin kung maniniwala lang tayo na may kapangyarihan tayo sa lahat ng bagay na ibinibigay o pilit na binibigay sa atin ng kaaway. May kapangyarihan tayo sa kaaway. May kapangyarihan tayo sa anumang mga bagay na yan. At kung may problema tayo sa pamilya o sa anumang bagay sa financial o sa kalusugan, hihilingin lang natin sa ating Panginoon Diyos. Di ba? Kasi paano masasabing nakaupo tayo sa kasama ang ating Panginoon Diyos sa heavenly places kung hindi naman tayo nagtitiwala sa Kanya. Di ba? Kung hindi natin pininiwalaan itong mensahe na to. Di ba? Yung sinabi ng Panginoon, nakaupo na tayo kasama Niya sa mga kalangit na lugar. Kaya ngayon pa lang dapat nararamdaman natin yun. Sa mga anak ng Diyos, walang dapat nakapagpahina sa Kanya. Natural na manghina tayo, natural na malungkot tayo, pero once na tumawag na tayo sa ating Panginoon Diyos, pagkatiwalaan natin yun. Binigyan na tayo ng authority ng ating Panginoon Diyos sa lahat. Di ba? Yun nga yung sinasabi yung pinipreach, di ba, na yung isang patpating police, pwede siya magpahinto ng kahit gaano kalaking crack, di ba? Ganun din sa atin. Walang magagawa ang kaaway. Gusto ng Panginoon na ibalik na tayo dun sa dating tawag dito, kalagayan ng kanyang mga anak. Kaya kung sinasabi mong mananampalataya ka ng Panginoong Jesucristo, tunay na mananampalataya, hindi ka matatakot o hindi ka mangangamba. May kapayapaan ka sa puso mo. Ang mga anak ng Diyos ay nasa sabat. Amen, hallelujah. Anumang krisis yan, anumang harapin mo sa buhay, kung maniniwala tayo sa salita ng Panginoon Diyos, ay mangyayari sa atin ng lahat ng yun. Kaya hindi ko inaano yung kapatid natin na si Sister Cherry po. Nung time na binobomba po ng tawag dito, ng Iran yung base ng Amerika. Marami pong natakot, di ba? Pero siguro nalimutan ni Sister Cherry yung pangako ng Panginoon Diyos. Kaya nagkaroon siya ng takot o pangamba. Pwede naman tayo matakot o mangamba, pero palagi nating alalahanin yung salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya dapat hindi nawawala sa atin yun. Palagi dapat natin na sinasa puso, sinasa isip yung salita ng ating Panginoon Diyos. Once na nasa atin yun, ano pang takot? Kahit ano pang mangyari, di ba? Kahit bombayin pa to ng dahil alam naman natin kung saan tayo papunta Di ba? Dapat nga, pag nakikita natin yung fulfillment ng mga napupulfill yung mga ganung bagay, ay masaya tayo, di ba? Kasi makikita natin yung ating Panginoon Diyos, yung ating Ama. Yun naman kasi talaga ang natin, inaasam natin Di ba? Wala naman tayong ibang inaasam pa Kaya sa kapatid natin na si Sister Cherry, hindi kita inaano sis, pero tawag dito, yun nga, na huwag tayong matatakot. Palagi nating alalahanin
Yung salita ng ating Panginoon Diyos, yung pangako ng ating Panginoon Diyos. Totoo yan at hindi magbabago. At yun nga, kaya nga sinabi ng ating Panginoon Diyos na mapalad yung mga umiiyak ngayon, mapalad yung mga nagdadalamati ngayon, mapalad yung mga mahirap. Kasi mas maraming pagkakataon tayong tumatawag sa ating Panginoon Diyos eh. Di ba? Kaya tawag dito, tumatawag ka sa ating Panginoon Diyos at nararamdaman mo yung kapangyarihan niya, nararamdaman mo na kasama mo ang Panginoon. Dito pa lang, para ka nang nasa langit, di ba? Kaya yung mga dumating sa atin, wag nating tignan natin yun bilang oportunidad upang makapagpuri sa ating Panginoon Diyos. Kasi kung wala yung mga yun, baka yun nga, makalimot na tayo na magpuri sa Kanya, tumawag sa Kanya, di ba? Kaya pasalamat tayo at yung kaaway ginagamit niya para mapalakas tayo. Kasi lahat ng yan para sa Kanyang mga anak. Lahat ng ginagawa ng ating Panginoon Diyos ay para dahil sa mahal niya ang Kanyang mga anak. Kaya ano man mangyari, isipin natin na pinapalakas tayo ng ating Panginoon Diyos. At binibigyan niya tayo ng oportunidad na makapagpuri sa Kanya at makapagpasalamat sa Kanya. At kasi gusto ng Panginoon Diyos na makapiling niya tayo. Yun lang ang gusto niya, makapiling niya tayo. Kahit dito pa lang, hindi lang tayong may gustong makapiling siya, kundi lalong-lalo na siya. Kaya pag tumatawag tayo sa Kanya, gusto ng Panginoon Diyos yun. Kasi yun nga, napapakita niya yung pagmamahal niya sa Kanyang mga anak. Amen. Hallelujah. At bahagi tayo ng katawan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga 'di ba into yung one baptism, one body, 'di ba? Yung nabautismohan tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon Diyos at naging bahagi tayo ng Kanyang katawan. At sa 1 Corinthians 15 verse 27 to 28. For he hath put all things under his feet. But when he said all things are put under him, it is manifest that he is accepted, which did put all things under him. Amen. Hallelujah. And when all things shall be, taas po natin, Brad. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Amen. Hallelujah. So, yun nga, sinabi diyan na lahat ng bagay ay nasa paanan ng ating Panginoon Diyos. Sa away, ano man, kahit ilang kaaway pa yan, nasa paanan nating Panginoon Diyos ang lahat ng yon. At bilang bahagi tayo ng ating Panginoon Diyos, ay nasa paanan din natin si Satanas. Amen. Hallelujah. Apakan lang natin yung mga yan, di ba? Kasi, yun nga, bahagi tayo ng ating katawan ng ating Panginoon Diyos at yung pribileo natin o yung benefits natin o yung mga kung ano meron si Adan noon, yan din ang meron tayo. Aapakan lang natin si Satanas. Kaya walang laban sa atin si Satanas. Hindi natin dapat katakutan yung mga plano ni Satanas hanggat nasa atin ang ating Panginoon Diyos. Di ba? nasa ilalim yung kapangyarihan ni Satanas, di ba, wala sa atin yan. Aapakan lang natin. Nasa ilalim natin siya. Kahit anong oras pa yan, kahit saan man yan, di ba? Kahit nasa lugar na tayo nakapamakan o kahit nasa sitwasyon na tayo na mapapamak tayo, isipin natin palagi na walang laban ng mga yan sa atin. Dahil mga anak tayo ng Diyos, dahil bahagi tayo ng Kanyang katawan. Amen. Yung scripture na binasa ni Brother Bam noon na 1 Corinthians 15 chapter 15 verse 55.
O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Amen, hallelujah. So, yun nga, yung sinabi rin ni Brad Bam nun. Nasa na yung yung sting ng yung nung kamatayan, di ba? Wala nang kapangyarihan sa atin yan. Kahit mamatay tayo, di ba? Wala na, hindi na, yun nga ang gusto natin eh. Yung para nang sa ganun, hindi ko sinasabing naiintindihan niyo naman po ako. Pero once na mawala tayo dito, mas kapakinabangan kasi na naglingkod tayo sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung kamatayan, wala na sa atin yan, di ba? Gain pa yung matatamo natin kung naglingkod tayo sa ating Panginoon Diyos. At yun nga, hindi natin dapat katakutan yung mga bagay niyan, kamatayan, kasakitan, o problema. Wala na yan, blap lang ni Satanas yan. Nakaupo tayo sa makalangit na lugar kasama ating Panginoon Diyos. Amen, hallelujah. Napakagandang scripture po. Napakagandang salita ng ating Panginoon Diyos. At si Satanas hindi ka kayang iurong. Kahit mga problema pa yan, hindi ka kayang iurong ng mga yan. Hindi ba? Dapat ikaw ang mag-urong sa kanila. May kapangyarihan kang iurong sila, palayo sa'yo. Hindi ba? Sabi nga dun sa Psalms 16 verse 8 to 10. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I shall not be moved. Amen. Hallelujah. Therefore my heart is glad and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thy Holy One to see corruption. So, sabi niya diyan sa ating Panginoon Diyos na Panginoon na hindi kaya tayong i-move ng kaaway. Di ba? Tayo dapat ang nagpapaalis sa kanila, tayo dapat ang nagpapaurong sa mga yan. Kasi nagtitiwala tayo sa ating Panginoon Diyos. Therefore my heart is glad and my glory rejoiceth, my flesh also shall rest in hope. So, para sa ating Panginoon yan, pero para sa atin din yan, di ba? Na yung dapat maligaya tayo. Ano man yung meron tayong dinadala o ano man, dapat palagi tayong maligaya na nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa tuwing Biyernes, di ba, sinasabi ko na dapat maligaya tayo na lalong-lalo na kung magpupuri tayo sa ating Panginoon Diyos. Hindi tayo dapat malungkot na umaawit sa ating Panginoon Diyos. Habang umaawit tayo, tanggalin natin yung problema natin, di ba? Kasi umaawit tayo sa ating Panginoon Diyos, nagpupuri tayo sa Kanya, pero may iba tayong iniisip. Parang hindi ka tanggap sa ating Panginoon Diyos yun eh. Ang gawin natin, bago tayo pumunta dito, idalangin natin na tanggalin yun. Nang sa ganun, makapagpuri tayo sa Kanya. Di ba? At makapagpasalamat tayo, ginising niya tayo at pinayagan niya tayo magpuri sa Kanya. Sa tuwing magpupuri tayo sa ating Panginoon Diyos, alisin natin yung mga problema na nagpapalungkot sa atin. Ang gusto ng Panginoon Diyos, yung katulad ni David na masaya, na nagpupuri. Kaya nga ganoon na lang kamahal ng ating Panginoon Diyos si Jesus, ng Panginoong Jesus si David, di ba? Kasi si David masayang nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Kahit nga na nasasabihan pa siya na pul, di ba? O baliw o ano. Pero wala kay David yun. Ang mahalaga sa kanya mapapurihan yung ating Panginoon Diyos. Mapakita niya na mahal niya yung Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya kung gagawin natin yun, walang ano man yung hilingin ng ating puso ayon sa kanya, ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, ay bibigay ng ating Panginoon Diyos kung masaya tayong nagpupuri sa Kanya. Di ba? At yun nga, habang nagpupuri ka sa Kanya, habang umaawit ka sa Kanya, ay mararamdaman mo, minsan nararamdaman natin yan na para na tayong tinataas ng ating Panginoon Diyos. Minsan nga kahit pag nagdadasalan tayo, di ba? Para tayong unti-unting itinataas ng ating Panginoon Diyos. At napakaganda ng pakiramdam. Minsan, hindi ko na nararamdaman yun. Meaning ko po, minsan hindi ko na. Kaya palagi ko pinapanalangin sa Panginoon na sana po, yung pakiramdam ko nung una ako naglilingkod sa Panginoon Diyos, nung time na una pa lang ako naglilingkod sa Panginoon,
ay sana ibalik sa akin yung init na yun. Tsaka gusto ko kasing palagi habang dadasal ako, habang nagpupuri, na gusto ko na maramdaman yung dating naramdaman ko. Kasi napakasarap sa pakiramdam na nagpupuri siya sa kanya, nakasama mo siya. Na itinataas kanya unti-unti na para mapalapit sa kanya. Sana yun po ang dalangin ng bawat isa sa atin. May isang beses po may tawag dito, may kapatid akong kausap na ayan pa. Tagal na po to, pero hindi ko po malimutan yung yung nasabi niya na yun nga, nag-uusap kami tapos nasabi ko na sana talaga dumating na yung Panginoon Diyos, sana matapos na ang lahat. Pero nagulat ako sa sinabi niya na sana wag muna. Sabi ko bakit naman? Hindi na siya nagsalta kasi parang naano siya. Pero naramdaman ko na parang yun nga, yung gusto pa niya makasama yung pamilya niya. Siguro may tinatangkilik pa siyang iba. Pero nalimutan ba niya yung pangako ng ating Panginoon Diyos na pati yung pamilya mo makakasama mo doon? Di ba? Tsaka yung tinatangkilik mo, di ba wala yan kung ano yung tinatangkilik mo dito sa lupa, mas yung sinabi nga ng kapatid na di ba si Paul na hindi nakita ng mata. O di ba? Yung mga bagay na may kita mo doon, walang katumbas yun kaysa dito. Walang halaga yung mga bagay na nandito. Kasi yung mga bagay dito mabubulok. Anumang oras pwedeng mawala. Kaya nagulat ako doon sa kapatid niyon. Sabi ko, pero inaano ko siya na pinapalakas ko pa rin siya. Kasi yun nga na parang mas gusto pa niya makapiling yung pamilya niya o yung kaysa ating Panginoon Diyos. Pero bilang hindi ko sinasabing siya, pero alam ko nagbago na siya. Yung iba na yung pananaw niya. Pero yun nga, ang pangako ng Panginoon Diyos, makakasama mo yung pamilya mo doon. Once na naging tapat ka sa Kanya, di ba? Makakasama mo siya. Kaya wala kang dapat alalahanin. At doon wala nang sakit, wala nang, di ba? Hindi na kayo maghiwalay pa. Di ba? Kaya ano man mangyari, mawala man tayo dito sa mundo, wag mong alalahanin yung may iwan mo. 'Di ba? Kasi kung naging tapat ka sa Panginoon Diyos, ang Panginoon Diyos ang bahala doon. Pangako ng ating Panginoon 'yan, kaya wala tayong dapat ipag-alala. May maiwan ka mang mahal mo sa buhay, kung naging tapat ka, hindi ka lilimutan ng Panginoon Diyos yung pinagpagalan mo. Napakadali sa ating Panginoon Diyos na ibigay sa iyo yung mga ninanais mo sa puso mo, 'di ba? Yung mga wala ngang buhay na nadala ng ating Panginoon Diyos doon sa 'di ba, sa langit, napakita kay Brother Branham, 'di ba? Kahit yung alaga niya, 'di ba? Yung rocking chair din niya nandoon, 'di ba? Paano pa yung mga mahal mo sa buhay na mas mahalaga yun kaysa doon sa mga gamit na meron ka, 'di ba? Kaya wag tayong matakot, wag tayong mag-alala. Mas dapat nga natin na naasamin na dumating na ating Panginoon Diyos Di ba? Kasi doon makakapiling natin yung mga naunang nawala sa buhay natin. Di ba? Hindi lang yung mga mahal natin sa buhay ngayon, kundi pati yung mga mahal natin na nauna na iniligtas ng ating Panginoon Diyos. Di ba? At doon walang hanggang kagalakan o kasiyahan kasama mo habang nagpupuri tayo sa ating Panginoon Diyos. Nung ano ko ba na yun sa mga taong yung
yung mga taong hindi naniniwala sa salita ng Panginoon Diyos, hindi naniniwala sa kanyang pangako, o yung mga taong walang Diyos, yun ang madalas na nakakaramdam ng pagod sa buhay, stress, o yung kalungkutan, di ba? Kasi walang pag-asa eh. Wala silang pag-asa mula sa ating Panginoon Diyos. Na sinasabi nila na Kristiyano sila, pero hindi nila mapagkatiwalaan na natutulungan sila ng ating Panginoon Diyos. Kaya nagagawa na minsan nagpapakamatay, gumagawa ng bagay na illegal, di ba? Para lang yung mga problema nila. Yung mga taong hindi naniniwala sa salita ng Diyos, na kahit nagbabasa o kahit nag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi nila kaya mapaniwalaan. Kaya sana hindi tayo ganun. Sana yung mga anak ng Panginoon Diyos ay hindi ganun. Palagi may pag-asa ang bawat anak ng Panginoon Diyos. Kaya yung kwento ko lang po yung yung sa akin. Meron pang mga kapatid na hindi nakakalam na yung na-scam po ako. Na halos karamihan po ng ipon ko ay nawala na. Mapo, tinakbo po yung pera namin. Hindi lang po pera ko, pera po ng kapatid ko, ng dalawa kong kapatid. Na kaya tawag dito, yung ipon ko na halos nawala. Kaya kahit gustuin ko mag-resign, hindi ako mapag-resign. Tapos yun nga, tapos yung namatay pa yung tatay ko noon, di ba? Kaya parang bagsak na bagsak ako. Tapos pero ang ginawa ko, tumatawag ako sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung parang yung nalulungkot ako, pero sa kabila nasisiyan ako kasi nararamdaman ko yung tulong ng ating Panginoon Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon Diyos at yung siya yung nag-ano sa akin yung nagpapalakas sa akin. Tapos unti-unti sabi ko, wala, pera lang yun. Parang nawawala sa akin kahit yung namatay yung tatay ko. Ang Panginoon Diyos ang nagpapalakas sa akin. Tapos ako yung sa ng tatay ko. Tapos yun nga, na kahit naubusan na ako ng mga ipon ko rin nun, okay lang. At hindi ko inintindi yung nawala sa akin. Kahit nga yung nagtatrabaho ako sa club, kahit doon ako kumukuha ng, 'di ba, nung kasi malaking pera doon eh. Pero mas pinili ko pa rin na umalis doon. Kasi ayoko na talaga ng trabahong ganoon. Ayoko yung nakikita ko, ayoko yung surrounding na ganoon. Kaya sabi ko sa Panginoon, malaki mawawala sa akin, pero kayo nang bahala sa akin. Kahit yun nga, kahit 3 buwan akong halos nawalan ng trabaho, nagtitiwala ako sa Panginoon Diyos. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Kasi alam ko na totoo siya. Alam ko na totoo yung salita niya. Na kung uunahin mo ang Panginoon Diyos, ay tutulungan ka niya. Pasensya na po. Dahil ilang beses nang pinakita ng ating Panginoon Diyos yung pagmamahal niya sa akin, yung iniligtas niya ako sa kasakitan, yung nakwento ko sa inyo, pero kulang talaga yun, may nakatago pa doon. Sinabi ko lang na niligtas niya ako sa kasakitan ko, pero napakabuti ng ating Panginoon Diyos. At sa tuwing may kailangan ako, binibigay niya. Hindi niya ako pinabayaan. Kaya ganun na lang yung pagtitiwala ko sa kanya na mangyari ay siya yung bahala sa akin. At minsan ako yung parang, lalo na pag hindi talaga ako nagbubukas ng Facebook, pero pag nagbubukas ako, tinitingnan ko lang yung mga dating kakilala ko. At yun nga, pag tumingin ka talaga, nakaka-pressure. Lalo yun nga, sabi ko sa sarili ko, pag umuwi ako ng wala naman akong madadala na. Tapos tawag dito, yung tagal ko dito, parang walang nangyari, di ba? Nakaka-pressure yung ganun. Tapos sinasabi ko lang na yun nga, paano yung reputasyon ko.
ang totoo, hindi ako nag-alala naisip ko lang na ang dami magsasabi na wala kang naipon, ganyan-ganyan. Pero yun nga, yung reputasyon na, hindi ko alam kung reputasyon ba masabi yun. Sa tuwing na ano ko yun, naisip ko yun. Kasi yung kaaway, bibigay niya talaga yan eh. Kaya nalulungkot ako. Pero pag nalulungkot na ako, yun nga, naalala ko yung salita ng ating Panginoon Diyos. Yun ang nakapagpalakas sa akin. Kaya yung isipin, yung tawag dito, pag umuwi ako, wala pa naman ng balak mo eh. Pero pag umuwi ako, yung inisip ko na tagal-tagal mo dun, tapos wala ka na. Hindi ko na inaan yun. Kasi wala man ako naipon dito na pera o kayamanan pag umuwi ako doon, may mas mahalagang ako naipon. Di ba? Mas pinapayaman ako ng ating Panginoon Diyos sa kanyang salita. Kaya kung umuwi ako doon sa Pilipinas, alam ko na hindi niya ako pababayaan. Alam ko na wala man ako may share doon sa mga tao na yun sa panaginip ko nga na sinabi ng ating Panginoon, yun sa panaginip ko dati, na pinakita niya yung tubig sa akin na sabi niya, i-share mo yan. Siguro yung salita ng ating Panginoon Diyos talagang share ko. Kaya, ayun nga, dapat nga, nakwento ko na sa inyo yung tubig na akala ko magsisiman ako, nag-aral pa ako na nautical nun. Tapos wala na akong balak umalis. Yung pala, mababautismo na ako sa swimming pool. Diba? Swimming pool talaga kasi yung pinakita niya sa akin eh, sa panaginip ko. Tapos yung pala yung yung pala, nang inaano ko na, ayun ang share ko yung salita ng Panginoon Diyos. I-share ko yung kung ano yung tinanggap ko mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung minsan nape-pressure ako, pero once na naalala ko ang salita ng Panginoon Diyos, once na naalala ko yung sa pagliligtas niya sa akin sa bawat yung mga problema dumaan sa akin, nawawala yun. Kundi napapalitan ng kalakasan at kasiyahan. Kasi mas maraming pagkakataon na akong tatawag sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung nanonood ako ng preaching ni Pastor yung sa Capstone, sino to? Pastor Del Mundo, yung nakaraan, na yun nga, na banggit niya yung kay Charles Spurgeon na kilala niyo naman po siya di ba? Madalas nakikita ko lang siya sa mga quote na pero ang gaganda ng quote din niya na tinatawag siyang Prince of Preachers na nasabi ni Pastor Del Mundo na dumating yung time na almost 2 years si Charles Spurgeon na tumigil sa pagpipreach kasi madaming parang naiinggit sa kanya, maraming nag-ano sa kanya na nagpapalabas ng masamang kwento, kaya naapektuhan siya, kaya siya tumigil na for almost 2 years. Tapos sinabi niya sa sarili niya na yung reputasyon na parang nasira, naapektuhan talaga siya, kaya yung reputasyon niya na inalagaan niya parang nasira. Pero nung pinaliwanag parang binuksan siya ng ating Panginoon Diyos, pinaliwanag sa kanya na tawag dito, hindi ka naman kasi siya nagpe-preach para sa reputasyon niya eh. Di ba? Kasi kung ginawa niya yung mga bagay na nagpe-preach siya para mabuild yung reputasyon niya, siya ang mag-glorify. Di ba? Pero yun nga, pina-reveal sa kanya ng ating Panginoon Diyos na hindi dapat siya, hindi niya dapat alanin yung reputasyon niya. Kasi once na inalala niya yun, siya mag-glorify. Kundi ang Panginoon dapat ang siya mag-glorify. Kaya nung yun, bumalik siya sa pag-preach. At ang Panginoon Diyos kasi ang gagawa sa atin ng reputasyon natin o kung anong yung bagay na, di ba, ina-achieve natin. Kasi kung tayo yun, baka magmalaki nga tayo. Di ba? Lalong-lalo ako, sinasabi ko sa inyo palagi na medyo may pagkamayabang ako. Kaya nung una pa lang binibigyan ako ng motor ng bata pa lang ako nun, high school o college, binibigyan ako ng motor ng bayaw ko. Tapos tinanggihan ko kasi alam ko mamamatay ako doon. Dahil once na tinanggap ko yun, magpapatakbo lang ako ng mabilis, baka patay na kagad ako. At ayun nga, lasinggero pa ako noon, kaya wala mangyari. Kaya tinanggihan ko. Ayokong mangyari yung ganun bagay. Pero akala ko kilala ko na yung sarili ko. Pero mas kilala tayo ng ating Panginoon Diyos.
Kaya naisip ko rin na yun nga, na pag umuwi ako, yung habang pinapakinggan ko yung preaching na yun, na nakatulong din sa akin na pag umuwi ako dun sa Pilipinas, ano na sasabihin ng tao, yun nga. Pero hindi ako naging successful dito, di ba? Siguro kung naging successful ako, kung nakaipon ako ng maraming pera, baka yumabang na naman ako doon. Di ba? Kaya pinapaubaya ko sa ating Panginoon Diyos na yung siya ang magbigay sa akin ng mga bagay na yung dinadala ko sa kanya. Na nang sa ganun, siya yung mapapurian at may taas. Hindi yung pag-uwi ko sa bahay na madaming magsasabi sa akin na yun nga, na napagawa mo to, 'di ba? Yung maganda yung buhay mo dahil sa hindi. Mas maganda yung siya yung nagbigay sa akin para nang sa ganun siya yung mapapurihan. Pagdating ng panahon, 'di ba? Kaya mas nasiyahan ako yun nga na pinalakas ako ng Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Diyos sa narinig ko na yun, na preaching ni Brother Del Mundo na hindi dapat ako mag-alala. Na kung umuwi man akong Pilipinas o kung ano man nang wala ako o tawag dito, nang di man lang ako nakapag-ipon talaga ng, 'di ba? Ang Panginoon Diyos ang siyang magbibigay sa akin nang nawala sa akin, katulad ni Job. 'Di ba? At hindi mawawala sa akin yung salta niya na nakaupo tayo sa katabi ang ating Panginoon Diyos sa makalangit na lugar. Kaya ano man ang mangyari sa akin, pinagkakatiwala ko sa ating Panginoon Diyos ang lahat, yung buhay ko. At alam ko na kung dediretso ako sa Kanya, ay nasa mabuting kalagayan ako. Habang nagtitiwala ako sa Kanyang salita, habang naniniwala ako sa Kanyang pangako, habang Siya yung inuuna ko, ay wala akong magiging problema. Darating man yung kalungkutan o yung panghinaan man ako, pero hindi ako yung hindi magtatagal at na maalala ko yung bawat salita niya. Kaya yun nga, palagi yung gustong practicein na tumawag sa Kanya, ano bang oras, saan man ako nandoon. Para nang sa ganun, kasi minsan makakalimutin din talaga ako. Kaya sinasabi nga, practice makes perfect, di ba? Pero sinasabi ko yun sa ating Panginoon Diyos na palagi niya ang paalanan. At yun nga, nangyayari yun. Kaya palagi akong pinapaalanan ng ating Panginoon Diyos. At kaya na-appreciate ko yung Panginoon. Kaya palagi gustong umawit para sa Kanya. At alam ko yung mga bagay na nawala sa akin, yun nga, nawala sa akin, o yung mga bagay na nasa puso ko na gusto kong mangyari, pag umuwi ako, ay mangyayari yun. Pag nagtitiwala ka sa ating Panginoon Diyos. At kahit sino man po sa atin. At yun nga po na palagi nating isipin na nakaupo tayo sa kasama ating Panginoon Diyos. Kaya dito pa lang mararamdaman natin na yung Kanyang presensya, yung Kanyang kapangyarihan, yung kasiyahan sa ating puso, kahit anuman dumating na problema sa atin, anuman mga suliranin na ibigay sa atin ng kaaway ni Satanas, palagi nating isipin na may pag-asa tayo, overcomer tayo, at hindi tayo kayang iurong ng kalaban, kundi tayo ang mag-urong sa Kanya palayo. Amen, hallelujah. At mga kapatid, ito lang po yung mensahe ko ngayon, mensahe ng ating Panginoon Diyos na binigay sa akin. At yun nga po, sasabihin ko sa inyo na palagi na pinagpala ko dito sa pinagawa niya sa akin. At lumakas ako sa mga mensahe nito. Kaya sana po, kung paano pinagpala ko ng ating Panginoon Diyos, ay ganun din po kayo sa simpleng mensahe ito ng ating Panginoon Diyos. At patuloy po tayong magpanalanginan at patuloy tayong magpalakasan. Amen at hallelujah. At wag nating kalilimutan yung pangako ng ating Panginoon Diyos na lahat tayo dapat magpahinga na lang. Anumang bagay na dumating sa atin, bigyan natin sa ating Panginoon Diyos, pagkatiwala natin sa Kanya. Kaya uli po, God bless po sa ating lahat. At gandi po yung mga kapatid na
na nanonood. Sana po ay pinagpala po kayo ng ating Panginoon Diyos. At dalangin ko po, ano man po yung mga problema na meron tayong yung gabing to, kasakitan man, kalungkutan, pinansyal o ano man po, pamilya, ay kayang-kaya ng ating Panginoon Diyos yan. Bigay natin sa Kanya. At napakadali na nagawa nga niyang gawin ang lahat ng bagay, di ba? So, anong mahirap sa ating Panginoon Diyos? Wala pong mahirap sa ating Panginoon Diyos. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon Diyos, patuloy tayong tumawag sa Kanyang pangalan at patuloy tayong magkaroon ng kagalakan sa ating puso habang nagpupuri tayo sa Kanya. Amen, hallelujah. At inaanyahan ko na po ang bawat isa na tumayo at awitin po muna natin yung Heavenly Place in Christ bago ko po ibigay ang pulpito sa ating pastor. Ay, sorry. When the cares of this life get you down, and it seems that there is no peace of mind to be found, when I want to just run and hide, I can always get away in Christ. There's a heavenly place in Christ, above the world confusion and strife. When I kneel in prayer, I get carried away to a heavenly place in Christ. The world around you is crowding near, and you find it hard to turn your back on sin. God has made a way for you to escape. Just run into that heavenly place. There's a heavenly place in Christ, above the world confusion and strife. When I kneel in prayer, I get carried away to a heavenly place in Christ.
more of you. I've had it all, but what I need is more of you. Of things I had my being, and yet I hunger still, empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. I've had it all, but what I need is more of you. Of things I had my being, and yet I hunger still, empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. Tuloy lang po tayo sa pag-awit habang tawag ko na po ating pastor. More of you. Basta. Is more of you. Of things I've had my fill, yet I hunger still, empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. Once again, hallelujah. Oh Lord, more of you. More of you. I have it all, but what I need is more of you. Of things I've had my fill, and yet I hunger still, empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. Can we sing one more song to the Lord? Hallelujah. His strength is perfect. Hallelujah. Amen. Hindi po ako nagsasawa na awitin itong His strength is perfect because every now and then, hallelujah, there are things that we cannot explain in our life, hallelujah, that we are longing of the love, of the presence, of the strength of the Lord, hallelujah. That's what Brother Ranjit said, hallelujah, na there is what we call the first love that we have experienced with our Lord Jesus Christ.
At hindi ko pa yung makakalimutan when I'm still 12 years old. And that became my basis in my life. Yun po yung standard sa aking buhay na kahit na anong mangyari, hinahanap-hanap ko yung from the time, the first love that I have with our Lord Jesus Christ. Hallelujah. And I do believe, hallelujah, before the coming of the Lord, hallelujah, that praise be to God, that perfect joy that the Lord had, hallelujah, as what the scripture said, that eyes had not seen, ears not that heard, hallelujah, nor come it into the hearts of men. Hallelujah, how glorious it is what our Lord God had prepared for us. Ipinapintulot ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, mga bagay na dumarating sa ating buhay, so that we will not be longing here on this earth. Kundi, hallelujah, maglong yung ating puso. It is the perfect longing of our hearts, hallelujah, on that perfect will of God, which is the perfect place. Alam po natin, mga kapatid, na malapit ng ating mahal na Panginoon, hallelujah. Don't worry, my brother and sister, hallelujah. Because, hallelujah, praise be to God. Continue to let the light of our Lord Jesus Christ shine in your life, hallelujah. God is using you and the Lord will use you more, hallelujah. And I do believe with all of my heart, as what the Lord had taught us in, remember my servant Job, which is a man with a perfect heart, hallelujah. Kung ginawa niya yung kay Job, hallelujah, praise be to God, he is the same yesterday, today, and forever. He can do it unto you. And hallelujah, the most important thing is that, hallelujah, you found already the diadem of heaven, the most precious gift that our God wants to give unto His children. Hindi lamang, hallelujah, lahat po tayo natanggap na natin. Kahit anong po trials, mga kapatid, we will not be worrying, my brethren. You know already what is the meaning of blessed assurance. Amen? Hallelujah. Because, hallelujah, because He lives, and we do believe with all of our hearts that we live also. For me to live is Christ. Hallelujah. For me to live is Christ. Hallelujah. Di ba sabi ng scripture, and to die is gain. Di ba? Kaya tayo nabubuhay dito sa lupa, hallelujah, it is because of Christ Jesus. He is the only meaning of our life. He is our absolute. He is the center of our life. And for us to die, it is gain. Kaya nga what we have read in the 1 Corinthians chapter 15, that, oh grave, where is your sting? Death, where is your sting? Grave is your victory. But thanks be to God, hallelujah, through our Lord Jesus Christ, because we have already a victory. Amen? Praise be to God. Kaya mga kapatid, sabi ko kay Mrs., hallelujah, sinabi ko sa isang kapatid na, hallelujah, napakabilis ng pagbubukas ng ating Panginoon Diyos. Lalo na po na napakalapit ng ating Panginoon. Sabi ko sa isang kapatid, before I'm thinking that, I'm praying to the Lord that, Lord, hallelujah, if you will bring me, if I finish already my purpose here, your purpose for me here, sabi ko, Lord, just give me, hallelujah, a sign, and also just provide for me resources. Being a man here in the earth, sabi ko, na hallelujah, para kami mabuhay ni Sister Eden. I'm not worrying because my toast's already finished. I'm only waiting for the grandchildren, if the Lord tarries. But the thing is for me is that, hallelujah, what I'm telling you, my brethren, hallelujah, the Lord that already opened in our hearts that, hallelujah, we are not worrying for what our tomorrow holds, because we know who holds our tomorrow. Kaya sabi ko nga, nabanggit ko nga, I believe nabanggit ko sa inyo to na sanay naman ako na mag-ulam ng talbos ng kamote. That's our life before in the province. I used to eat vegetable before. Sanay ako sa wala. So right now, bakit ano pa ikakatakot ko? Especially malapit ng Panginoon. Di ba? Ano pa ikakatakot natin, mga kapatid? Wala tayong dapat ikatakot. The most important thing is that the Lord our God is preparing us, hallelujah, and continuously adoring us, hallelujah, to wear that fine white linen for the, hallelujah, incoming rapture. Dahil yung uwian po natin doon, it is a wedding supper of the Lamb. Amen? It is the wedding supper. Dito pa lang, mayroon ng kasalan, there's an invisible union. That Christ in you, the hope of glory. Amen? Praise be to God, my brethren. I was so inspired in the message that, hallelujah, it was, in the simplicity, it was so deep, brother Jit. That's why I love the messages that touches the lives, the hearts. Amen. Because what we are talking here, hallelujah, it is the life of Christ. Amen. Praise be to God, hallelujah. And I'm so blessed. I do believe, hallelujah, that you are so blessed also by the message that we have in this evening. Hallelujah. Praise be to God. And huwag tayong mabahala, hallelujah. Wala po tayong kalakasan. Meron tayong kalakasan physical, but this fail. But thanks be to God, we have that perfect strength
we can do all things through Christ which strengtheneth us. He is our strength. He is our joy. He is our song. He is our inspiration. Amen. He is our all in all. He is our life. Amen. Kaya nga, hallelujah, that's why you are not bothered anymore. Just always remember what the Lord God said. Remember my servant Job. Always think about it. Always, if the devil is trying to torment your mind, hallelujah, you have done already to my brother Job, but you did not succeed. Even you will do it unto me, torment me day and night, hallelujah. Because he lives, I will live also. Amen. Praise be to God. Malapit na, hayaan mo lang, sige, magsawa ka na, gawin mo sa akin lahat. Sige, pero ang huling alas nasa sa akin. Amen. Malapit ka na itapon sa lake of fire. Amen. Malapit ka na matapon. So, what you are worrying for? Have faith in God. With men it is impossible, but with God all things are possible. Praise be to God. Hallelujah. God bless you, my beloved brethren. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Chorus. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can carry on. Rest in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. I can do all things, amen, through Christ who gives me strength. But sometimes I wonder what He can do through me. Help us, Lord, hallelujah. No great success to show, no glory of my own, yet in my weakness He's there to let me know. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can carry on. Rest in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. We can only know the power that He holds when we truly see how deep our weakness grows. His strength in us begins when ours comes to an end. Take a look. He hears our humble cry and proves again. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can carry on. Rest in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. Amen. Hallelujah. God bless you, my beloved brothers and sisters, by the grace of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray into the Lord. Hallelujah. Before we proceed to our prayers. Maraming salamat po, Ama. Hallelujah. Sa inyong salita, O God, na tunay nga, Ama, na kami pinagpala, O God. I was so blessed, Father, personally, O God,
Ito'y nanunot, Ama, hanggang sa Lord God, kay buturan na ugad ng aming kaluluwa. It is because, hallelujah, kayo'y totoo sa aming buhay, Ama. Lord God, hallelujah, it is a personal experience, O God, ng bawat isa sa amin. Brother Ranjit, O God, that's what he preached. It is our personal experience in our life, Father. We can relate, Father, because, hallelujah, what we have in our life, Father, is your control, Father, and all that you're doing in us, Father. Lord God, hallelujah, amin ang isinuko sa inyo, Ama, ang lahat sa aming buhay, Ama. Kahit hindi po kami nababahala, O God. Lord God, hallelujah, even, Father, inyong pangako sa inyong salita, Ama, na kailanman hindi ko nakita ang isang matuwid na, hallelujah, namamalimos ng tinapay. Yung pangapainom po Diyos na kung ang ibon sa impapawid, O God, hallelujah, ay hindi nagpapagala inyong pinakakain, O God. Gaano pa kaya ang aming Ama na nasa langit para, hallelujah, hindi makita, O God, ang mga pangailangan ng kanyang mga anak, O God. Salamat po, Ama, na kami inyong pinalalahanan, O God, ng inyong salita, O God, na Panginoon ko pong Diyos. Ano man ang dumating sa aming buhay, Ama, ay kayo pa rin ang kahapon, O God, na hindi nagbago, na inyong pinatunayan, O God, hallelujah, na hindi nyo kami pinabayan. Kayo pa rin, Panginoon ko pong Diyos, ang ngayon, O God, na hindi nagbago kung ano man kayo kahapon, Ama, na magiging tapat sa amin. At maging sa mga darating araw, Ama, hallelujah, kung hindi po kayo, Lord God, hallelujah, dumarating, O God. Kayo pa rin ang aming Diyos, hallelujah, na, hallelujah, kami, Lord God, hallelujah, hindi nyo pababayaan, O God. Panginoon ka pong Diyos, hallelujah, maraming salamat po, Ama. At kayo po, O God, ang siyang, Lord God, hallelujah, higit na magpayabong, O God, hallelujah, ng kalakasan at pagpapala, kagalakan sa bawat puso, Ama, sa bawat inyong salita, O God, na inyo pong, Lord God, hallelujah, muling ipinakain, O God, sa aming mga kaluluwang gabing ito, Ama. Panginoon ko pong Diyos, kayo pa amang siya magbalik ng blessings, O God, kay Brother Ranjit, Ama. Lord God, hallelujah, tunay nga na napakabuti ninyo, Ama. I have, Lord God, hallelujah, witness, O God, hallelujah, seen the life of Brother Ranjit, O God, for many, many years back, O God, when Brother Harm is still alive, at sila, hallelujah, magkasama sa kanilang tirahan, O God. Hallelujah, hanggang sa Lord God, hallelujah, takbo ng panahon, Ama, hanggang sa, hallelujah, simulan nyo siyang gamitin, O God, hallelujah, ay, Panginoon ko pong Diyos, napakabuti ninyo, Ama, dahil, Lord God, hallelujah, inyo pong pinapakita, O God, ang pagbabago sa kanyang buhay. Lord God, at maging ang kanyang puso, O God, ay, Lord God, hallelujah, ay, Panginoon ko pong Diyos, inyo pong, hallelujah, binago, Ama, na tunay na nagmamahal sa inyo, Ama. Panginoon ko pong Diyos, naway siya maging halimbawa, O God, sa bawat inyong mga pinakamamahal na anak, O God, na kahit na, hallelujah, may mga pagsubok na dumarating, kahit na may mga kahirapan, kahit na may mga kasakitan, kalumbayan sa puso, Ama, ito'y magsilbi, O God, hallelujah, na maging halimbawa, O God, ang buhay, O God, ng mahal na kapatid, O God. At wag niyo pong, Lord God, hallelujah, Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, hallelujah, Lord God, patuloy niyo pong gamitin ang aking mahal na kapatid, O God, hallelujah, patuloy niyo pong idaloy sa kanyang buhay, Ama, ang inyong, Lord God, hallelujah, pag-ibig, Ama, ang patuloy, Ama, na kauhawan sa inyo na puso, Ama. Lord God, hallelujah, yan po ang kailangan ng bawat isa, Ama, na sa tuwin na, O God, ay mauhaw, hallelujah, ang bawat puso, Ama. Dahil, Lord God, hallelujah, wala na pong nanaisin pa, O God, ang bawat isa, kundi, hallelujah, ang Panginoon ko pong Diyos, kayo na mismo, O God, hallelujah, ang mapasabuhay, O God. Wala na pong mga bagay dito sa lupa, Ama, na nanaisin dahil, Lord God, hallelujah, Panginoon ko pong Diyos, lahat ay lilipas. Salamat, Ama, sa lahat ng inyong mga kaloob, O God, na bilang pagpapagal sa kamay, O God, bilang inyong favor, Father, that you've given unto us. But Lord God, higit namin pinapasalamatan, Ama, ang makalangit, O God, na nakayamanan, Panginoon ko pong Diyos, na Panginoon ko pong Diyos, na amin pong iniimbak, Father, hallelujah, throughout of our years in our life, Father. O Panginoon ko pong Diyos, sa aming paglilingkod, Ama, sa aming pagpapagal, sa lahat ng aming kalakasan, sa lahat ng aming, Lord God, resources that we are offering to you, Father, ay Lord God, hindi po nasayang, Ama. At maraming salamat po, Ama, dahil Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, hindi kami nagkamali, O God, ng aming desisyon. We have the best choice in our life, Father. The best decision in our life, Father, is to serve you, O God, all the days of our life, Father. And to love you with all of our hearts, with all of our soul, with all of our strength, with all of our spirit, Father. Everything, O God, hallelujah, we surrender unto you, Father.
Salamat po, Ama. Maraming salamat po, Ama. And Lord God, hallelujah. Maraming salamat sa inyong blessings, O God. So sa gabing ito, Ama, na aming pagtitipon, O God. It was so simple, Father, to others, but Lord God, hallelujah, it is so great unto us because our God who is rich in mercy, He made Himself so simple, O God. Hallelujah. That makes you, O God, so great unto us, Father. It is, Lord God, ang iyong salita, it was so simple to others, hallelujah, tila sa mundong ito ay walang, hallelujah, walang saysay, walang halaga, ngunit sa amin, O God, ito po ang aming kayamanan, ito po ang aming buhay, O God, ito po ang aming kalakasan, Ama, ito po ang lahat-lahat sa amin, O God, ito ang awitin ng aming puso, Ama. At Lord God, hindi po kami nagsisisi, Ama, na kahit na dumating sa amin, O God, ang anumang, Lord God, pakikipagbaka, Ama, dito sa buhay sa lupang ito, Ama. Lord God, ngunit salamat po, Ama, dahil patuloy kami, O God, na nagtatagumpay, Ama. Dahil kayo mismo, O God, ang siyang nakikipagbaka para sa amin, O God. Kayo, O God, ang aming kalakasan, O God. Kayo, O God, hallelujah, ang aming mataas na buog. Kayo ang aming, hallelujah, ang patibayan, O God. Kayo, O Panginoon ko pong Diyos, ang aming kalasag. Kayo, O God, ang aming ang dalawang talim na tabak na siyang aming, Lord God, hallelujah, na siyang aming, Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, our armaments, Father, against the devil, O God. Kayo, O God, ang aming helmet. Kayo, O God, ang breastplate of our righteousness, O God. Kayo, O God, ang aming armaments, Father. Kayo, O God, ang aming Lord God, hallelujah. You are the King of Kings, O God. You are the Lord of Lords, O God. You are the bright and morning star, O God. Kayo ang aming inspirasyon, O God. Hallelujah. Kaya't kami patuloy, Ama, na naglilingkod sa inyo, O God, ng buong kagalakan sa aming puso, na may kapayapaan, O God, na may kagalakan, Ama, ng Lord God, hallelujah, na we are having confidence, O God. Kami, hallelujah, hindi po namin ikinakahiya, Ama, kundi, Lord God, hallelujah, itinataas po namin, O God, ang inyong bandila, Ama. Lord God, hallelujah, your banner, O God, hallelujah, hallelujah, that you have raised an ensign for us, which is your word, O God, ay hindi po namin ikinakahiya, Ama. Itinataas po namin, O God, ang inyong salita. Itinataas po namin, O God, ang inyong pangalan, O God. Itinataas po namin ang pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo, O God. Maraming salamat po, Ama. Hallelujah, sa lahat ng blessings na aming natamo ngayong gabi ito, Ama. Hallelujah. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah. May this be the same blessings, hallelujah, abundantly, Father, by our God who is rich in mercy, Father. Hallelujah, para sa aming mga, to our brothers and sisters having fellowship with us in this evening, Father. Hallelujah. Abundant blessings, Father. Thank you, Father. Hallelujah. For we are already sitting in heavenly places in Christ Jesus. Truly, Father, you are so good unto us, O God. Lord God, hallelujah. Salamat po, Ama, dahil Panginoon ko pong Diyos, kami idinuduyan na, Ama, ng iyong Espiritu Santo, Ama. Kami, Panginoon ko pong Diyos, ay Lord God, hallelujah, nakaupo, O God, hallelujah, sa makalangit na dako, kasama namin ang aming Panginoon Jesus Kristo. Maraming salamat po, Ama. Lord God, patawarin niyo po, O God, ang bawat inyong mga anak, O God, kung may mga kakulangan pa sa inyo, Ama. May mga nagagawa sa mga nasambit sa labi o kaisipan o sa puso o lakad man, O God. Ipagpatawad niyo po, O God, ang bawat inyong mga pinakamamahal na nobya, Ama. Lord God, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, Ama. And Lord God, hallelujah, we are so thankful, Father, hallelujah, that you look, Father, in our hearts, O God. That's why we offer unto you, Father. We are giving our best unto you, Lord. We offer unto you, O God, and we already entrusted unto you everything in our life, O God. O Panginoon ko pong Diyos, maraming salamat po, Ama. Hallelujah. At salamat, O God, hallelujah, sa inyong kabutihan na napakabuti ninyo sa amin, O God. Lord God, hallelujah, inyong blessings, O God, hallelujah, ang siyang mag-umapaw, Ama, sa Lord God, aming mga sisidlan, O Panginoon ko pong Diyos, na patuloy, Ama, hanggang sa susunod naming gawain, Ama, ay pupurihin namin kayo, Ama, at sasambahin namin kayo, O Panginoon ko pong Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, Ama. Minamahal po namin kayo, Ama, sa ilan mo po namin ibinabalik, O God, at iniaalay ang pinakamataas na, Lord God, pasasalamat, O God, at pinakamataas na papuri, Ama. Sa inyo lamang, O Panginoon namin Diyos. Muli, Ama, ito pong Lord God, hallelujah, I commit unto you, Father, our prayers, O God, as we pray unto you, Father, with all of our thanksgiving and the highest praise and the highest glory, O God, under the blood of the Lamb, O God. As we pray, O God, in the blessed and mighty name of our Lord and Savior, our Lord Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. God bless you, our brothers and sisters. Hallelujah. Till we meet again. Hallelujah. Amen.